Good afternoon po sa lahat. This Sunday, gusto ko lang i-share yung personal story ko. Ang experience na to ay nagbigay sa akin ng bagong perspective sa buhay and also reinforce my belief sa transformative power ng travel at nature. So this year lang, nung nagpunta ako sa Palawan para sa isang tinatawag kong birthday adventure, lagi ako umaalis pag birthday ko para ma-celebrate ko yung life na kasama yung nature. And 3 years ko na siyang ginagawa. So ayun, nag-spend ako ng 10 days na pagta-travel at pag-explore sa paradise ng Palawan. Sobrang na-excite ako magmotor mula Puerto Princesa papuntang El Nido. And feel ko yung hangin at ang thrill ng open road, ang mga view na sobrang nakakabilib at mga stopover na sobrang gaganda. Isang pinaka-memorable na part sa pagta-travel ko doon, yung pag-ikot-ikot ko sa El Nido. Sobrang linaw ng tubig, mga magagandang limestone cliffs, at yung mga marine life. Sobrang lagpas siya sa expectations ko. Pero syempre, hindi lagi madala yung biyahe. Nung second day ko doon, pagkatapos ng island hopping adventure, nagka-problema ako. Habang bumababa ako sa bangka, bigla ako nadulas at nahulog sa tubig kasama yung cellphone, drone, at iba pang gadgets na dala ko. So nabasa lahat. Yung iba naman nasira. Nung time na yon, na-feel ko yung takot. Nag-start ako mag-alala kung paano ako makakauwi na walang maps kasi sira yung phone ko eh. Yung thought na maiiwan ka sa unfamiliar places ay nakakatakot. Pero while nag-o-observe ako sa paligid ko, yung kagandahan ng dagat at yung kabaitan ng mga lokal na tumulong sa akin, na-realize ko yung isang mahalagang bagay. Ang nature pala ay may paraan siya magpakalma sa mga takot natin and putting things into perspective. So kahit ganun nangyari, nag-decide akong i-embrace yung adventure at mag-explore pa rin sa kabilang side ng El Nido. Sa way ng pagtatanong ng mga lokal. Yung kabaitan at hospitality nila ang nagturo sa akin sa mga hidden gems at magagandang spots na baka hindi ko na napuntahan or hindi ko na nakita kundi dahil sa kanila. Nahanap ko yung peace of mind sa simplicity ng surroundings at sa support na din ng mga tao sa paligid. Ang experience na to ay nagturo sa akin na kahit gaano pa ka-stressful o ka-challenging yung buhay, ang nature ay may powerful way of healing siya and nare-restore niya yung pagkatao mo. Yung fresh na hangin, tunog ng mga waves, at ang kakabilib ng mga view ay sobrang makakatulong sa atin na makahanap ng clarity at calmness while nasa hindi magandang sitwasyon. Para sa akin, memorable to, hindi lang dahil sa mga lugar na napuntahan ko, kundi dahil na rin sa mismong journey ko doon. Yung pagdadrive ng motor, magagandang view, at ang sense of freedom at adventure kaya unforgettable to. So I encourage all of you to take a moment today para lumabas, lumanghap ng sariwang hangin, and appreciate the beauty around you. Whether paglakad-lakad sa park, pag-akyat ng bundok, o simpleng pag-upo sa tabi ng dagat, let nature be your sanctuary. Anong pinaka-memorable yung experience sa pagta-travel? Paano kayo natulungan ng nature para labanan yung stress? Share your stories in the comments below. Inspiration natin ng isa't isa para makahanap ng peace at happiness sa mundo sa paligid natin. I'm out.